you will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. At malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo nanonood ng Banatero sa SBNay. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Ayun, at ngayon ay Biyernes, huling araw ng Presidente, ay, ng linggo. Wala akong sinabing gano'n, ha? Sinabi ko lang, huling araw. Ng linggo kasi work day. Biyernes na kasi ngayon, Biyernes na. Gusto mo Mamaya, talaga weekend na. madagdagan kaso mo, ha? Oo, kayo talaga. Pero ang dami nagwi-wish, sana huling araw na. Ano ang wish nyo ngayong araw na to, na Biyernes? Huling araw na... Lagay nyo dyan, comment nyo. Diba? I-comment nyo, babasahin namin. Sana, huling araw na ito ng ganon, di ba? Tingnan natin. Ano ba topic natin ngayong araw na to? Ano nyo muna ni Master Judea ang mga social media platform ng... Ay, syempre, yung mga... Huwag natin kakalimutan na mag-subscribe doon sa ating mga social media accounts. Facebook.com, Banateros Official. At syempre, sa kapartner mo sa balita at serbisyo sa YouTube.
www.youtube.com, DCAR 1026 News, at siyempre, rumble.com, SMNI News, at of course, mga social media accounts ng Banateros, Banat Bay, Boss Dada Concholi, Master Dea, and Jay Guevara. Yan. Your Chair, Mr. Chair, pwede po ba akong mag-suggest lang, Mr. Chair? Ano mo? Yung nakaupo dyan sa editor ng SMNI, pwede hubang lagyan nyo na ng plate na pangalan yan sa baba, Banat Bay. O pag nagsasalita, Master Judeo, kasi tatanga-tanga yung ilang pulis dyan eh. Na akala nila, ako yung nagsasalita. Oo. Kaya lagyan nyo na ng pangalan, pwede. Kung maaari lang, para siguro naman pag nabasa nila, ay, yung pala si Banat Bay. O kasi kung ano, yung mga sinasabi ng iba, ayun! Ayun! Galing talaga ni Mr. Chair! Ganyan ang gusto ko para hindi na mamali yung mga tatanga-tangang pulis. Hindi lahat tanga, maraming mabuti. May tatanga-tanga lang talaga. Tuloy! Pero alam mo kung mistaken identity, paano pa yung ebidensya nila? Naku po! Kasi ang dapat ididemanda ron for the record si Master Judea. Si Banat ba yung nademanda? Ako, kakamali na kayo sa pagkatao, paano pa ebidensya nyo? Laging sablay yan. Basta ako, labas ako din. Hindi, alam mo, may plano ako magpagawa ng ilong sa next year para yung ilong ko matangos na. Kaya lang, baligtad. Baligtad. Gano'n ang butas na sa ibabaw. Ikaw lang meron nun. O para at least alam nila na, si Banat ba yun? Kasi butas na sa baliktad yung ilong, di ba? Anyway, pag-usapan natin ngayon yung yung investigasyon na ginagawa di umano ng ginagawang kalokohan di umano ng NBI dito kay BP Sara Duterte. Napakinggan nyo ba yung press ko ni NBI director? Meron ba tayo diyang balita tungkol diyan? Siyempre meron. Gulatin na natin yung hindi nakarating si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa naging pahayag niyang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sorry. Samantala, pati mga nagtanong kay BP Sara, sa Zoom press conference nung Sabado, ipapasugpina na rin ng NBI. Sino kaya yun? Boss Dada, kasama ka doon. Master Judea yun. Nasa si Boss Dada pa naman, nasa Amerika. Tayo ka niya. Si Master Judea. Ibig sabihin, matagal-tagal siya doon. Sige na nga, pasok! Jason Rubrico. Nagpadala ng isang sulat si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel sa National Bureau of Investigation na hindi siya makakadalo sa investigasyon ng NBI ngayong Biyernes dahil sa ilang trabaho sa opisina na kailangan niyang asikasuhin. Ang nasabing investigasyon ay kaugnay sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference noong Sabado. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito and asked for a resetting. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, wala pang petsa na hiniling ang bise. Ngunit batay sa kanilang napag-usapan, pansamantalang itatakda ang pagdalo ni Vice President Duterte sa December 11. May iba pang hiningi ang bise, gaya na lamang ng kopya ng reklamong inihain laban sa kanya at mga itatanong ng NBI. We will comply with her request dahil sa due process. Out of respect dahil siya ay pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, bagamat hindi nakadalo si VP Inday, ay hindi ibig sabihin na inilalagay na ng bise ang kanyang sarili na mas mataas pa kaysa sa batas. Hindi naman niya sinabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya makarating doon, then the NBI can go to her office to conduct the investigation. Di ba? Wala naman siyang, as I've said, he is not placing herself above the law.
she's open. She's open for investigation. Bukod kay VP Sara, ipapasapi na rin ani Santiago ng NBI ang mga miyembro ng media at mga political vlogger na nagtanong sa pangalawang Pangulo. Aniya, meron silang natukoy na mga individual. Isa-serve na ang subpoena doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. No, isusubpoena namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila. Samantala, sa isang press conference naman sa Kamara kamakailan ay sinabi ni Congressman Jay Kong Hoon na tahimik naman ang lahat kung wala lang daw sanang nag-aambisyon kaagad na maging presidente. Buwelta naman ni De La Rosa dito. Atat si Inday Sara na maging presidente? Or yung boss nilang atat maging presidente sa 2028? Kaya dinedemolish nila si BP Sara. Which is which? Iginit pa ng senador na hindi pwedeng ambisyonin ang pagiging Pangulo at tanging ang Panginoon lamang aniya ang makapagbibigay nito. Kahit anong planong gagawin ninyo dyan na paninira, pang-demolish, kahit anong gawin ninyo mga plano dyan, kung hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, hindi talaga yan mapunta sa inyo. Sabi pa ni De La Rosa, kung wala sanang ginagawa ang Kamara at Palasyo laban kay VP Sara, ay tahimik lang sana ang pangalawang Pangulo na nagtatrabaho. Una nang sinabi ng bise na nais siyang tanggalin sa kanyang posisyon. Binigyang diin din ni Vice President Duterte na totoo ang mga banta laban sa kanya. Yan ay bago pa man nangyari aniya ang kaguluhan sa Kamara. The appointing authority? Yun? Ayun? Yun, oo. Sige, pasok. Ano masasabi nyo? Master, pagka ikaw pa naman ang pinagsapinan yan, ewan ko na talaga. Yari na naman ako. Ako na naman ang wala na makikita talagang, wala na. Saan kayo napupunta yung Intel funds? Kasi binanggit ni BP Sara yan, ha? Meron daw silang Intel funds tapos hindi nila alam yung mga nangyayari. Medyo nakakapagtaka yan, Hindi naman sa pinagbibitangan nating naibulsa yan, pero pagka ganyang mali-mali ang inyong abangan natin. O, linawin ko na, ha? NBI Director. I love you. Hindi, wala ako dyan, ha? Wala ako sa presscon, baka ako na naman ang padalhan yun ng subpina, ha? Ayo, wag kang gumaya dun sa isang, yung taga-pares. Wag kang gumaya dun, ha? Na kung ano-ano pinaglalagay sa demanda kahit hindi naman ako nagsasalita, kahit wala ako dun sa lugar. Sayang kasi, alam mo kung bakit? Ito, ginagawa lang natin biro ito, pero tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Asan ang Intel Fund nyo? Bakit yung simpleng, hindi nyo, nakita nyo na ibang mukhang nagsasalita, yung AI, tapos ako ilalagay nyo. Hindi yun sa aking depensa, hindi yun ang sinasabi ko, ha. Ang sinasabi ko lang, bakit wala kayong alam? Ang hina naman ng utak ninyo, ang hina naman ng intelligence ninyo kung ganon. Hindi nyo alam kung naandun ako o wala. Yung mga taong bayan, naandun. Kasi kinukutya nga ako ng iba, bakit sila lang nandyan? Bakit wala ka? Nandun sa video yun, ha? Tapos sinabi ko, may sakit nga ako, umuubo-ubo pa ako nung time na yun, Ibig sabihin, dun pa lang, kita mo na, hindi kayo nagre-research. Ibig sabihin, wala talaga, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte, na wala kayong alam doon sa nangyaring threat sa kanya, na meron talaga. Documented, sabi nga ni Vice President, documented threat po yun. So, eto naman, sayang, hindi nasama sa balita. Actually, na-video ko yan, Eto, papaano ko lang, para sigurado tayo sa mismong sinabi niya. Tinanong kasi siya, Ito, sagot niya, Ayan. Dumila pa siya dun sa dulo. Sabi niya kasi tuwan-tuwa siya kung kukunin daw ng ombudsman para maligtas, parang maging safe na sila. Yun ang sinabi ni NBI Director. Kasi parang ang dating naiipit sila Naiipit sila sa sitwasyon na tila inutusan lang sila na isubpina si BP Sara Duterte. Pero alam nila na out of line yun. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Meron niya akong kausap na investigador, Alam nyo, dapat daw, bilang respeto
yung mga taga-NBI ang pumunta sa Vice President. Eh kung halimbawa na lang, kung senador yan, congressman yan, di ba? Ipapatawag nyo ba yan? Isusumpinan nyo? Di ba ang maaari nyong gawin, kung iniimbestigahan nyo yun, kayo ang pupunta sa opisina para imbestigahan, tanungin, kamustahin. Yun ang gagawin nyo. Eh ito, second most powerful in the Philippines, Vice President. Patatawag ninyo? Sino kayo? Di ba? Eh, di ba wala man lang kayong courtesy na, sige ma'am, kami na lang po pupunta dyan at may mga tatanungin lamang po kami. Again hindi pa ho siya accused dito nag-iimbestiga pa lang. Ganun sana. Eh kaya lang, talagang mukhang napag-utusan si Sir kasi nung tinanong sa kanya ng mga media, ano masasabi nyo na sinabi ng ombudsman na baka pwede nilang kunin? Aba, mas maganda. Yun ang sinabi nila. Para maligtas na kami, sabay dila. Kasi tawanan yung mga tao. So, ibig sabihin, talagang naiipit lang si Director. Correct. Oh, yun ang ano doon. Ng nila, no? Talagang bawal ka na magsalita ng against sa gobyerno ngayon. Kasi katulad niyan, yung mga nasa press con ni BP Sara, mga pangkaraniwang mga Pilipino din yun Hindi naman mga empleyado ng yun, hindi naman empleyado ng government yun. No? Pero tingnan mo, yung mga yon ay naglabas lamang ng kanilang hinanaing din. Kasi pangkaraniwang Pilipino nga rin naman. So naglabas sila ng hinanaing nila na nakikita nila sa gobyerno. Ang masama dito, ipapasubuhin na sila na NBI. Master. Well, yung sinabi kanina ni Director ng NBI, ipapasubpi na, tatanungin lang naman, hindi naman kakasuhan. Pero para sa akin, bakit ipapasubpi na? Diba? Karapatan naman ng mga Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin. It's either personal yan, sa social media, or anything. Kasi ano yan sa batas nakasulat yan sa batas. Pinapahintulutan po yan ng batas. Kaya nga parang ang mga nasa katungkulan ngayon, parang katulad ng sinabi din nyo, parang walang alam. So, walang alam or nagtatanga-tangahan dahil sinusunod lang yung mga sinasabi ng kanilang amo. At isalin na natin si Kungkun, no? Kasi ang sabi ni Kungkun, kung wala... Kangkung, ni Kungkun. Yan, si Kungkun. Ang sabi ni Kungkun, kung wala daw na atat na maging presidente... Si Kungkun ba yun si Kung Ngiwi? Oo. Ngiwi rin ba? Ngiwi din. Wala akong sinasabi. Ngiwi lang naman Ako nagtatanong lang. Hindi, malay mo, ano yung ngipin niya. Ang dami ng mga ngiwi sa mundo O kasi sira yung ngipin. Ako minsan ang papangiwi din ako. Ako rin Pag nagbabubble gum. May nag-aayos naman ng may nag-aayos ng panga dito. Pag na-jojola. Diba? Pero nagtataka lang ako, ba't nauuso yung ngiwi ngayon? Siyempre, sumusunod lang sa command. Makiuso kaya tayo. Ayoko, delikado yan. Baka mamaya mag-lock na yan. Ano sabi ni Kung Ngiwi? Sabi ni Kung tuloy. Sabi ni Kung Gul, mga kababayan, hindi daw mangyayari ang haguluhan na ito kung walang nag-aambisyon o atat na maging presidente sa ngayon. Unang-una, kung si BP Sara ay tumakbo bilang presidente noong 2022, siya ang presidente ngayon. Alam mo yan. Diba? At pangalawa, kung si BP Sara Duterte ay gusto lang maging presidente ngayon pa lang, hindi na sana niya binitawan yung mga posisyon na kanyang hinahawakan, katulad ng DepEd. Yun ay maglalagay sa kanya sa pwesto dahil napakaganda nung ginagawa niyang performance doon. Diba? At kung gustong-gusto niyang maging presidente ngayon, di sana sinunod na niya yung kagustuhan ng tatay niya o kagustuhan ng taong bayan, na lusubin na o pababain na yan si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, ang pakiusap lang sa inyo ni BP Sara Duterte ay pagtrabahuin nyo siya, huwag nyo pakikialaman, and at the same time, magtrabaho rin kayo. Ang problema nga dito, yung trabaho nyo, hindi nyo nagagawa Di ba? Yung pag-legislate ng batas, hindi nyo naman nagagawa Kasi ang pinagagawa ninyo, pamumudbud ng ayuda. Diba? Ako sa tingin ko, yung ginagawa nila yan, pananakot lang yan. Para kung sino man ang mga dumikit, tumulong kay BP Sara Duterte, ay idadamay namin sa kaso. Yan ang paulit-ulit nilang playbook. Ika nga yan ang paulit-ulit nilang pinapalabas sa tao. Matakot kayo
pagka dumikit kayo kay VP Sara Duterte. Pero ang akala nyo, nangyayari yan, hindi po. Mas lalong tumatapang ang Pilipino dahil sa ginagawa nyong yan. Merong ano yan Banat Bay, may chilling effect yan, yung mga ganyang diskarte. Ang problema niya, may picture pa tayong banateros with VP Sara. Nilabas pa ng SMNI, talagang papahamak tayo nito. Si Sir Carlo talaga. Pero... nilabas pa? Hindi nagpaalam sa atin? Bakit nilabas? Tapos punta pa kayo ng punta ng rally. Sasabihin, ako, pero mamaya, pupunta. Kompletong banateros, kami 4 po. Nandiyan kami sa EDSA. Puntahan nyo kami dyan, ha? Para mamigay lang ng pagkain, ha? Hindi para magsisigaw ng revolusyon, ha? Ginawin natin yan. Yun lang. Ito nga ang isang matinding nangyayari po sa ating bayan na ito. Alam mo, talagang marirealize mo dito, parang dinaig pa yung martial law ni Marcos Sr., ano? Kasi talagang, bawat imik, kahit sino dumikit sa Vice President, talagang gagawa ng kung ano-anong istorya, kung iipitin, gigipitin. Kaya nga, alam mo, ito mismong sinabi ni NBI Director, ako kinabahan sa kanya. Kasi sinabi niya, diligtas na kami. Tapos sabay dila siya. Parang sinasabi niya na, inaamin niya na naiipit lamang siya doon sa pangyayari. Kaya nga mas gusto nga niya na hawakan na ng ombudsman para ligtas na sila. Sabi ko, naku po, yari ka sa binitawan mo yan, baka bukas na bukas, punong-puno ka na rin ng kaso. Diba? Baka iba na director, boss. Oo. Ganun sila kalupit Yan nga ang problema natin dito. Kasi, imbis na atupagin nila yung problema na kinakaharap ng ating bayan, na inaatupag nila yung kanilang mga kritiko. Si VP Sara Duterte, si Pangulong Duterte, yan po ay mga Pilipino. Ang problema kasi dito sa mga leader natin ngayon, hindi sila sanay na may kumukontra sa kanila kasi nga galing sa mga mararangyang pamilya, no? Lahat ng mga bagay na pwede nilang kunin, na nabibili ng pera, kaya yun ang iniisip nila. Pero katulad nga na sinasabi ni VP Sara Duterte, nung tinanong siya, may pagkakataon pa ba, may pag-asa pa ba na magkasundo kayo ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ni VP Sara Duterte, nandun na daw sa point of no return at hindi siya nabibili ng pera. Yung pagkatao niya ay hindi natutumbasan ng pera. Yun ata kasi tingin nila sa lahat ng tao. Yung mga pamimigay ng pera, ayuda, sa tingin nila, okay na sa kanila yun. Ang taong bayan naman ngayon, may social media na nag-iisip na, nakikita nila lahat na nangyayari sa Pilipinas. Kaya ngayon, tingnan mo, ultimong yung bata-bata ni Vice Ganda, doon nagsasalita na doon sa EDSA. Si Carlo, yung batang makulit na kasama ni Vice Ganda, kasama pa yung ibang mga vloggers. Kaya doon sa mga influencer, sabi nga nung isa doon wag na tayong pera-pera. Isipin muna natin ngayon yung bansang Pilipinas. Kasi alam naman natin na may mga binabayarang social media personalities para i-promote at ipagtanggol, kahit mali, ipagtatanggol. Hindi natin maatim siguro yun. Parang malayo sa katotohanan na gawin natin yung ganon. Ako mabalik lang ako doon kay Kungun. Kay Kangkong, ano? Kay Kangkong. Kasi sabi niya kanina, di ba, ano yun? Atat daw. Si BP. Si BP Sara na maging presidente. Kung atat si BP Sara, ikaw naman, mangga. Paki-focus nga ng camera kung sino to. Yan yan Grabe. Sino kaya yan, no? Ay! Si Kungkong yan, di ba? Wala ka pala Kungkong. Yan, no? Kung si BP Sara atat, ano ka pa? Diba? Tapos nakalagay dito, maraming salamat po, President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, sa pagtitiwala at suporta nyo sa akin. Hindi po kayo bibiguin. Ang galing. Ang galing mo. Ang galing mong... Palakpakan natin. Hindi nga nabigo, no? Hindi nabigo. Hindi nabigo. Pero ito, mayroon lang babanggitin. Sige. Si Marcos umaasa pa. Magkakabalikan sila ni BP. Never say never daw. Nung tinanong siya, never say never. Ang sweet! Magkakabalikan. When you say never Naku, baka mamaya outside di Kalamboka, yari ka. Ay, nako. Yan ang problema kasi. Ginalit nyo lang ginalit Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, the more you hurt and die, the more she will fight back. Kasi walang kasalanan
Kung ikaw, bintangan ng gawain or ng isang bagay na hindi mo ginawa, syempre magre-retaliate ka eh. Hindi mo naman ginawa yun eh. Kaya si VP Sara Duterte, nakikita mo ngayon, lahat ng binabato sa kanya, sinasagot na niya. Dati kasi nananahimik eh. Kinakaladkad nyo na kinakaladkad. Ha? Sinisira nyo na sinisira yung pangalan. Anak ng tokwa kayo eh. No? Kayo ang may mga kaso sa ombudsman, kayo mga congressman dyan. Lalo na yung isa, may utang kay sa asawa ni VP Sara Duterte. Pero hindi lahat ng sumasagot may tuturing ng totoo yung mga sinasabi. Kasi kadalasan, yung iba dyan sumasagot, pero kasi nungalingan ng mga sinasabi. At may kita nyo naman sa mga interview nyo dyan sa mga ibang social media, sa mainstream media pala. O kaya hindi lahat. Kasi yung kay VP Sara kasi, lahat ng mga ibinabatong issue sa kanya, nasasagot niya ng maayos at na-explain niya. Kaso tong si Marcos hanggang ngayon, puro tigas pa nga lang ang ginagawa. Wala namang wala namang sagot na ibinibigay. Hanggang kailan na lang ba ganyan? Ngayon, gusto niyang gayahin siya. Gusto niyang gayahin siya. Katulad natin, katulad nung mga nasa presscon. O bakit ipapatawag na NBI yun? Wala ba tayong freedom of speech dito? Lahat naman ng sinabi doon, freedom of speech yun . Nasa konstitusyon natin yun. So, anong gagawin natin doon? Gagaya kami sa'yo na pag tinanong ka namin kung adik ka ba, ngingisi ka lang. Pag tinanong ka namin about sa flood control, sa budget ng flood control, ngingisi ka lang. Yun na lang ba yung gusto mong gawin namin dito? Easy. Easy. Baka madagdagan. Nga pala Jay Guevara, hindi po si Banat Bay. Para may iba naman. Naawa na rin ako dito Tad na So gusto mo sa'yo na isa? Huwag naman. Pwede naman, namimigay ako. Bawas ba ay? Siguro daw. Eto, yan may nag-aantay sa'yo, Boss Bay. Ayan ilang araw nang namamalagi sa EDSA Shrine ang ilan sa ating mga kababayan. Uy, pupunta kami dyan. Kaya kung kayo nanonood dito, punta na ngayon para makita-kita tayo. At iba't ibang lugar ng Pilipinas upang ipahayag ang kanilang walang sawang, sila sa Sawang-sawa na sila sa pamamalaan ng kasalukuyang administrasyon. Panawagan nila itigil ng labis na pamumulitika. Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Hindi na napigilan ng ilan sa ating mga kababayan ang kanilang nararamdaman kaugnay sa kung papaano pinapatakbo ng administrasyon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Matapos na magsalita ni Vice President Sara Duterte patungkol sa ginagawang panggigipit sa kanya ng mga umano'y alipores ni BBM, ay nagkaroon ng lakas ang mga Pilipino na tumindig at ipahayag din ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Kasunod nito ay nagtipon-tipon sa EDSA Shrine ang ilan sa ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar dito sa bansa upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa gobyerno. Iba sa kanila, sinasabi na hindi patas ang kasalukuyang administrasyon. Ang masasabi ko lang sa pagigipit nila, hindi kayo patas. Dapat pumatas kayo. Dahil ang ginagawa ng mga Duterte, alam namin ang ginagawa nila ay para sa taong bayan. Ngayon, para malaman nyo, para ako sumisigaw ako, para ipaglaban ng mga Duterte, dahil alam ko, hindi kayo patas. Nakikita namin ang kaanperan, lalo na sa Kongreso. Napapanood namin yan. Hindi kami bulag at hindi kami tanga para maniwala kami sa inyo. Dahil alam namin ang katotohanan na mga Duterte ay nagsasabi ng totoo. Para naman sa kilalang social media writer at influencer na si MJ Kiambao Reyes, suportado niya ang pagtipon-tipon ng ating mga kababayan sa EDSA Shrine dahil sa walang pakundangan na korupsyon na ginagawa ng mga iniluklok ng taong bayan at ang patuloy na panggigipit ng pamahalaan sa mga Duterte. Andito ako para makiisa sa taong bayan, makiisa sa ating mga kapwa Pilipino na nananawagan na tama na po ang walang habas na paglustay ng ating pondo ng bayan. Tama na ang walang tigil at walang katuturang panggigipit sa ating Vice President at ganun din sa dating Pangulong Duterte. Dismayado din anyang milyon-milyong Pilipino dahil hindi tinupad ni Bongbong Marcos ang kanyang pangako na ipagpatuloy ang sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na nga ang nakakalungkot, no? Dahil binoto natin siya sa pangakong continuity. Diba? Lahat tayo,
31 million ang bumoto sa kanyang karamihan dyan. Binoto siya dahil naniwala tayo na ipagpapatuloy niya ang mga magagandang nasimulan ng Pangulong Duterte. Pero anong nangyari? Yung mga big ticket projects hindi na natuloy. Kaya ang resulta, Yung drug war, nawala. Nagbalikan na naman ang mga pushers, ang mga adik, ang mga drug lords. Diba? Yung sinasabi nilang pogo na tinanggal nila, anong nangyari? Napalitan lang ng panibagong muka na kanilang mga kaalyado. Para naman kay Oliver Reyes, na supporter ng mga Duterte, nabudulaan niyang milyon-milyong Pilipino. Nabudol po tayo, 3 taon na. So kailangan na po natin pababain si BBM. Kasi nakita na po natin yung paghihirap. Lookbook na po sa kahirapan ang mamamayang Pilipino. Sigaw din nila na magpa-hair follicle drug test si BBM. Ngayon, ang isang inihiling pa po namin, magkaroon po tayo ng hair polygraph test, drug test. Kailangan po magsimula yan sa presidente pababa. Nasa EDSA din ang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis at nanawagan ng pagkakaisa. Mga mamamayang Pilipino, tayo ay nasa EDSA, hindi para manawagan sa pag-aalsa, kundi para manawagan sa pagkakaisa. Hindi tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno, nananawagan tayo para sa reforma at pagbabago. Ang EDSA ay historical symbol ng sama-samang pagkilos ng mamamayan sa mabuting layunin, hindi para sa karahasan. Sa huli, panawagan nila sa gobyerno, mag-focus po tayo sa kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para mapa-improve ang buhay ng mga Pilipino ngayon dahil sobrang taas na ng bilihin. Bumalik na naman ang mga kriminal sa lansangan. At tuwing uulan na lang, konting ulan, ay nababaha tayo. So itong mga bagay na to ang dapat nating higit na pinagtutuunan. Hindi ang mga pamumulitika, ang panggigipit sa pamilyang Duterte. Tama na ang pamumulitika. Tigilan na. Tigilan na ang mga Duterte. Ayusin natin ang Pilipinas. Kung matatandaan, nauna nang inihayag ni Vice President Sara Duterte na bago pa ang eleksyon noong 2022 ay lumapit sa kanya ang mga Marcos upang humingi ng tulong na nagresulta sa pagkapanalo ni BBM. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ayun. Eto ako muna magbibigay ng aking na reaction kasi alam nyo mga kababayan, pumupunta po tayo dyan sa EDSA upang ipahayag ang ating saloobin. Hindi po upang magrebelde, hindi po upang magrevolusyon. Kami po ay nagpupunta dyan para lamang po ibigay ang aming saloobin. At mukhang hindi ho ata naintindihan ng gobyernong ito yung aming saloobin. Kasi bakit kanyo? Etong mga araw na nakaraan, dahil siguro parami ng parami nagpupunta sa EDSA, akala nila pinaglalaban lang natin ay wag ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya tuloy, may pagbawi sila ng impeachment kuno na binabawi nila. Pero sa tingin ko, hindi rin totoo yan. Gayunpaman, hindi ho ata nila maintindihan na hindi yan ang pinaglalaban ng mga nasa EDSA. It's not the position. Hindi ho posisyon ni VP Sara Duterte ang aming pinaglalaban. Hindi po namin pinaglalaban na gusto namin maging Pangulo agad si VP Sara Duterte. Gusto namin yun, pero hindi yun ang aming pinaglalaban lang. Ang aming pinaglalaban po ay yung due process na dapat masunod sa bawat Pilipino. Ang nangyayari po kasi ngayon, kung sino man na mag-criticize sa bayan na ito, kung sino man na mag-criticize sa gobyerno, ay wala na hong due process. Mula simula hanggang ngayon, ina-apply nyo yung diktador na klase ng proseso sa mga Pilipino. Mula kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, hanggang ngayon kay VP Sara Duterte. Kailan kayo titigil na babuyin nyo ang ating batas? Kaya ngayon ho ang ating panawagan sa AFP po, mga kababayan. Yan po ang ating panawagan sa AFP. Hindi ho na magrevolusyon sila o magkudita. As a matter of fact, ayaw nga ho ng ating Pangulong Duterte na magrevolusyon o magkudita itong mga sundalo natin. Ipaalala ko lamang po Article 2, Section 3 ng ating konstitusyon. Civilian authority is at all times supreme over the military. Ito ang description ninyo.
The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state, not the position na sinasabi mo, Browner. Mukhang naliligaw ka na ata porket na ano yung kapatid mo bilang CA. Huwag mong kalimutan that the civilian is supreme over the military. Kayo, you should protect the people and the state. Ang ibig sabihin ng people, yung tao, hindi ng presidente. Ano yung state? Ibig sabihin nun, pag merong lumulusob sa atin, may mga nag-o-occupy sa atin, you should protect the state. Yun po ang inyong description. Hindi maging tuta ng kahit sino mang politiko. Yun po ang aming pinaglalaban. It's not the impeachment. Kahit impeach nyo, wala ko kaming problema dyan. Sa matter of fact, hinahamon nga natin sila na i-impeach si VP Sara Duterte. Ang atin lang, huwag nyo naman babuyin ang ating konstitusyon. Kaya nga papansinin nyo, Pangulong Duterte, di ba yung mga nilalabas ng sticker, yung mga ano niya, protect the Constitution. Yun ang lagi niyang panawagan, protect the Constitution. Kasi yan ang haligi ng ating bayan. Yun lang. Ito si Browner, medyo sa tingin ko naliligaw eh. Kasi pagka meron silang ibang political leaning, or siguro meron silang nasa puso, may pinagre-resign. Di ba? Pinagre-resign yung ano na, hubarin nyo yung uniforme nyo at saka kayo saan bang camera ko dito. Hubarin nyo yung uniforme nyo at saka kayo saka kayo magsalita. Hindi maganda yan. Parang napupunta na tayo. Teka, wag po natin. Iniiwan na po natin ang diktador. Pinaalis na natin ang bansa. Tapos ngayon, bumabalik na naman tayo sa diktador. Ito, tingnan nyo na lang ha. Dalawang bagay lang. Kung si Marcos ay tinutuloy niya yung pinangako niya sa taong bayan na continuity, wala tayong problema ngayon. Kung si Martin naman ay marunong lumaban ng patas, kung gusto man niya maging presidente sa 2028, wala pong problema. Lumaban lang ng patas para tayong buong bansa ay wala tayong problema. Isipin mo, sa dadalawang taon na may problema buong bansa. Tingnan mo ang issue ng bansang Pilipinas ngayon. Doon lang umiikot sa kanila. O, di ba? Kung inayos nung dalawang tao na yon, wala tayong problema. Kaya naman, magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. At malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help!
ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Ano ba talagang gusto niyo para sa Pilipinas? Tulad nung nagpasimula ang ministry ito, sinabi ko sa ilang leaders, ano ba talagang gusto niyo mangyari sa bansang karyan kung tayo ay magpapatuloy? O, anong klaseng lifestyle? Anong klaseng pagpapala? Anong klase? Excellent world. New world. Ay ganito ang Kingdom Nation ngayon. Pinagpala ng dakilang. O ngayon, gusto ko bang mangyari ito sa Pilipinas? Gusto ko. Anong gusto ko? Pagpalain tayo para hindi na tayo magtrabaho sa ibang bansa. Anong gusto ko? Na tayo ay tatayo sa ating mga paa. Bilang Pilipino, tatayo ako. Ayaw kong ang bansang ito ay lapain ng mga buwetre at ng mga asong gala na kahit sino na lamang. Pagkatapos may epektuhan tayo lahat. Yan ang gusto kong marinig sa mga Pilipino. Yung patriotism ba, mahal natin ang bansa. Ano man ang maiambag natin sa ating bansa, gagawin natin for the majority of us. Mahal ko ang Pilipinas. Bansa natin. Bansa natin ito. We have sown the seed of love for our country, our beloved country, and it will continue. My only hope on this country is, my only hope and intention for our beloved country is that it may become number one. That's my dream. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Tayo na nga, samantala, may pattern ang panggigipit na nakikita ng isang dating opisyal ng Marcos Jr. government laban sa ilang prominenteng personalidad sa bansa. Si MJ Mondihar sa report. Yung panggigipit, a pattern of oppression and a pattern of retaliation. Yan raw ang umiiral sa Pilipinas ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Literal na kabaliktaran sa campaign promise ng Marcos Jr. na unity o pagkakaisa. Ayon sa dating niyang press secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi mga kalaban ng eleksyon ang hinahabol ngayon ni Jr., kundi mismong mga kilala o prominenteng personalidad na tumulong sa kanya na makuha ang pagkapangulo ng Pilipinas. Pagdating kay VP Inday, ano yung retaliation? It's really oppression, a progressive oppression. Kung nagawa niya sa kanyang dating katandem sa Unity Team ticket na si Vice President Sara Duterte, nagawa rin ito ni Marcos Jr. sa kaalyado ng bise na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil kay VP Sara, sumuporta kay Marcos Jr. si Pastor Apollo. Binigyan ito ng respeto ng butihing pastor noong mga panahong kalaban ito ng lahat ng media network matapos padaluhin sa pinakamagandang electoral debate sa Pilipinas, ang SMNI Presidential Debates. Gayon din naman sa iba, like with Pastor Quiboloy. It was a progressive oppression. Wala namang ginagawa si Pastor para mag-merit ng kahit anong ganitong klaseng action sa kanya na yung mga dismissed cases biglang nabubuhay, di ba? Resurrection kaagad. Ayon naman sa veteranong kolumnista at dating Philippine envoy na si Rigoberto Tiglao, nakikita nito na traidor ang pagtingin ng publiko kay Marcos Jr., isa sa mga kinamumuhi ang ugali ng mga Pilipino. Tapos with VP Inday, wala namang reason para siya iimbestigahan. And then, ayan, may invento na naman ng mga paper trails, kunwari. Suddenly, nabawasan na o tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Suddenly, the Vice President has to defend
confidential funds na never before dinadala sa Kongreso para questionin. Sa kanyang huling pahayag, never say never daw si Marcos Jr. sa tanong kung magkakabati pa sila ng bise. Ngunit, para kay Attorney Cruz Angeles, alam ng Pangulo ang pinagdadaanan ni VP Sara sa issue ng confidential funds, ang pondong hinugot mula sa tanggapan ng Pangulo. Nakita nyo, John, that in the progressive years that the President was well aware of any budget that the Vice President was getting. Not only that, they know how she used it in 2022. Bakit surprise attack? Ito na naman, kini-question nila later on. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Alam nyo, hindi parang traidor, kundi traidor talaga. Kasi una pa lang kay Pastor, 'di ba? Isa sa pinakamalaking hindi naman nanunumbat ang KOJC, pero kung iisipin natin, tayo mismo ang mga testigo diyan na isa ang KOJC sa mga tumulong sa kanya para manalo bilang presidente. Walang ibang kaya nga hindi nga humaharap 'yan sa ibang mga debate, 'di ba? Sa SMNA lamang. So, talagang maano mo na talagang may may pagka-demonyong ugali, biruin mo. Lahat ng mga tumulong sa kanya, sumuporta, yun yung mga kinakalaban niya ngayon, yun yung mga ginigipit niya ngayon. Hindi rin natin alam kung kagustuhan niya ba na talaga yan o sadyang may bumubulong sa kanya. Ang hirap nun, no? Kaliwaan, ang tawag dito, kabilaan tenga mo, may bumubulong sa'yo. Yung isa dito. Nakakalito yun. Oo, nakakabaliw talaga minsan yun, Master. Oo, sa akin naman, ito ang masasabi natin na may tunay na agenda, no? Kasi iba yung sinasabi noong nangangampanya at iba yung nangyari pagkatapos mangampanya. Ito ang problema sa atin at dito sa ating bayan, kailangan na talaga natin ng pagpapalit. Matinding pagpapalit. Kumbaga sa labada, talagang ibababad mo na. May kaso ba yun, Bay? Yung. Halimbawa, isa kang katulad ni Marcos, marami siyang pinangako, ni isa walang natupad. Wala naman. Ikaw naman, nangako na nga eh. Nangako na nga, gusto mo panto pa rin. But anyway, mga kababayan, yun na nga, wag po tayong magpapabudol na naman. Kasi ngayon, kumakambyo po sila. Kumambyo ang DOJ, kumambyo po ang kongresista, at kumambyo din ang si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan natin, marami po siyang ipinangako, marami po siyang mga sinabi na hindi naman po nagkatotoo. Kaya mahirap po paniwalaan. Mahirap na po paniwalaan yung mga ganyan. So, ito ang pangakong lagi nagkakatotoo. Ito. Ayan. Yung Sierra Madre tree planting drive. Ito, pangatlo na natin to. Pag sinabi talaga ng KOJC, mga taga-SMN, sigurado natutupad. Natutupad yan. Tingnan mo hindi lang pagtatanim. Naglinis tayo. At bukas, tomorrow Saturday, November 30, 2024, nandiyan na ang tree planting drive natin dyan sa Sierra Madre. Magkita-kita po tayo dyan sa Sierra Madre, Pantabangan, sa Nueva Ecija. Meron din sa Pantabangan. At nandyan po sa screen natin yung contact person. Alam nyo ba? Na yung Sierra Madre na yan, ang isa sa mga sabi ng ilang environmentalist na isa daw sa mga humaharang sa bagyo. Kaya napaka-importante niyan at yan daw pati ang tumutulong para hindi bumahan ng tuluyan ang Metro Manila. Kaya sana suportahan po natin yan. Pero alam mo ba, ang Sierra Madre, ang pinaka number 1 na kinukuhanan ng mga namumutol ng kahoy sa Pilipinas. Siyempre. At alam mo ba, sino yun? Na isa sa mga nagkaso sa'yo, ang isa sa mga nagpuputol ng mga puno dyan. Sa Sierra Madre. Anong initials niyan? Kamag-anak ba siya ni Atoy, yung basketball player? Medyo. Magkatunog ata yun eh. But anyway, bukas na po yan. Bukas na po yan Bukas na po ang ating tree planting drive dyan sa Nueva Ecija at syempre dyan sa Rizal, Tanay Rizal. Magkita-kita po tayo dyan mga kababayan at maging bahagi po tayo ng solusyon para sa baha. Alam mo, partners, partida yan Wala pa dyan si Pastor Kibuloy. Ginigipit pa yan si Pastor Kibuloy. Pero 3 Sabado na po, sunod-sunod. Yung una,
Diba, nagtanim tayo. Pangalawa, naglinis tayo ng kalat. Bukas naman, magtatanim ulit. Diba? Sabi nga, ni Vice President Sara Duterte, kailangan daw ang inyong isusunod na boboto. Kasi tinanong siya kung ini-endorse niya ba daw yung ibang mga politiko. Sabi niya, siguraduhin na ang susunod niyo yung boboto ay yung may track record. Magandang mga promises na natupad na. Si Pastor Kibuloy, hindi pa nangangako natupad na. Iyon? Oo. Kaya sa akin, number 1 yun. Sa Senate list ko, number 1 yun. Kung pwede nga sana, yung 12 na yun, lagay ko. Puro pangalan niya eh. Hindi o kasi, yun, walang pinangako. Hindi nangako yan. Pero grabe ho, nagawa lahat. Di ba? Kahit ngayon, nakakulong, nagtatrabaho pa rin. Ganun katindi yun, di ba? Partida. Pabihira, aatakihin ako dito kay Banat Bay. Ito sabi nito ni EJ Warrior, nakakagulat si Banat Bay. Tingnan niyo muna kung ilang araw na lang, Pasko na. Jay! Para naman sa ating Christmas countdown. Concholi! Ay, nako. Tayo lang ang magkakasama ngayong Christmas, ano? Tayo. Parang edad ko yan, 28 days. 26? Nakita mo ba? Edad mo, 26? Kayo lang naman matanda dito eh. Merry Christmas, 26 days, ha? 26 days na lang, Pasko na, mga kabanateros. Taas-taas at comment nga ang mga SMP sa samahang na malalamig ang Paskyo. Ayan, lagay niyo yung ako, SMP ako. Marami tayong mga OFW yung SMP. Magkakasama na tayo ngayon. It's a tayo pala dyan sa dulo, ano? Ay, may tanong ako sa inyo. Ano yun? Palagay nyo aabot pa ng Pasko? Alin? Sino? Secret! Mamaya, sasabihin namin. Pero sabi nila kapag kasi December talagang taglamig yan, di ba? Yung coke daw, minsan pag December, nagbubuo-buo daw yun eh. Ay, oo, baka bumara, no? Basta ito naman sabi ko, huling Pasko muna. Ngayong taon na to. Next year ulit. Next year ulit. Ayos! Ito na. Kita-kita po tayo ulit mga banateres. Dito lang sa SMNI. Pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Alalahanin ninyo, ako, buong kabansang karya is for nation building. Gusto natin ang ating bayan ay isang marangal na bayan na may pagmamalaki natin dahil sa development na ginagawa ng ating pamahalaan kung saan-saan makikita natin. Kung tingnan mo sa mapa, ang Pilipinas ang liit-liit. Di ba? Tapos nito, wala pang development na ganito. Kung ako gagawa ng highway from the northernmost part of Luzon to Jolo, kukunin ko yan. Tapos connection pa ganon, connection pa ganon, connection pa ganon. Lahat ng islands, pwede mong sasakyan lang, madaanan mo, may highway. Mahirap yon? Hindi. Bakit mahirap? Isipin mo lang at gawing plano, hindi mahirap. What the mind can conceive can be achieved. Di ba? Yun ang dream ko para sa ating bansa. Pusong makabayan niya. Puso para sa development ng ating bansa.
malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.